Magandang araw, ako si Bal ng Kwentong Musikero at dito sa pagpapatuloy natin ng ating ginagawang series para dito sa ating Zoom Live Track L8. Ito yung ating part 4. Doon sa ating mga naunang mga video, pinakita ko sa inyo yung mga basic na paggamit dito sa ating L8, yung actual na editing and recording, then yung ating pag-set ng ating mga monitors. Ito yung mga nasa taas na ginagamit namin para sa aming in-ear monitor. At ngayon naman, papakita ko sa inyo yung lahat ng mga effects na kasama dito sa ating Live Track L8. Isa-isahin natin yan, tignan natin yung mga quality nila at kung gaano sila kaganda. So nakaset yung aking microphone dito. Meron tayong dynamic na mic na ginagamit ngayon. Ito yung aking broadcast mic na ginagamit. Then naka-select. Ito yung blue sa taas, sa baba pala. Ito yung ating main na o yung overall na volume ng ating effects. Usually nilalagay lang yan sa 0. Yan, naka-0 lang siya. Then dito sa ating strip, kung makikita nyo, punta tayo sa mixer mode. Etong strip na to, nandito nakalagay yung volume ng effects para sa mga individual na channel. Halimbawa, itong sa channel 1 ko, ito yung dito mo pwedeng kontrolin yung volume niya. Then sa mga ibang channel naman, kailangan mo lang i-select para ma-set yung mga volume para sa mga individual na strip or channel na gagamitin mo. Yan, gaya nito, yan, may mga nakaset na siya na mga volume, may mga ilaw na. Pero yung sa ginagamit ko ngayon, yung naririnig nyo, tinanggal ko muna, nilagay ko muna sa 0. Dahil mag-i-start tayo na ipaparinig ko sa inyo from scratch yung tunog mismo nung mga effects. So para ma-access natin yung mga effects ng L8, kailangan lang natin pindutin itong effect na nakalagay dito, yung button sa katabi ng mixer. Then makikita natin na ma-highlight yung ilang mga effects na kasama niya. Sa una, yung Hall 1, Hall 2, meron tayong room reverb, meron tayong plate, yung delay, chorus, vocal 1, and vocal 2. So lahat yan, iba-iba yung mga pwede mong ma-achieve na mga effects. Bawat effects na nandyan. So para mag-select, kailangan mo lang i-press ng isa. Kung ano man yung gusto mong i-select na klase ng effects. Ganyan, pwede mong piliin. Then, ang maganda dito sa L8, bawat channel, bawat instrumento, bawat microphone na i-connect mo sa kanya, pwede mong piliin kung anong gusto mong effects. Halimbawa, sa channel 1 na ginagamit ko ngayon, gusto ko ng Hall 1. Then sa channel 2 naman, na may nakalagay na gitara, lagyan ko ng chorus or delay. Then sa kabila naman, ganun din, kung anong gusto mong ilagay na effects, pwedeng plate, pwedeng vocal 1, vocal 2, kung microphone yung nakalagay. Simulan na natin. Ito sa ating number 1 na effect, yung Hall 1. So para marinig mo yung reverb niya, kailangan mo lang, syempre nakaangat na to. Make sure lang na hindi siya naka-mute. Tapos iaangat natin yung ating effects dito. Check, 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 check. Yan, lagay lang natin sa 12 o'clock muna. Check, check, hey. Then meron pa tayong pwedeng i-edit na mga parameters para mas mapaganda pa natin yung tunog ng ating effects. Dito sa Hall 1, meron siyang kasamang tone and decay. So, patayin natin parehas. Para makalipat ka doon, kailangan mo lang i-press to. Yan, kung napansin nyo, nag-dry na yung voice ko. Wala na siyang tone, wala na siyang decay. So, para maitono natin yung timpla ng ating reverb o yung effects, pwede nating i-select yung ating tone. Di pa tayo? Tone. Check. Check. Hey. 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 Ngayon, kung nahihinaan ka pa dun sa effects mo, pwede mo pa rin dagdagan dito. Hey. 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 Yan. So, itong knob na to, once na naka-press itong ating strip or yung channel na to, hindi niya maapektuhan lahat. Lahat ng mga effects na nakasama ng ibang mga channels. Hindi gaya dito sa baba, itong main natin, kapag ito binabaan mo, syempre lahat yan maapektado. So, ito pang individual na volume lang ng mga channel na nandito. Ayan yung channel from 1 to 8. So, ito yung tone natin. Pwede nating itodo para marinig yung difference. Check. Hey, hey,
Hey. Yan. Ilagay natin siya sa 12 o'clock muna. Then, yung ating decay, ito yung tagal nung reverb bago matapos yung reverb. So, kung naka-zero ka, halos patay na yung tone yan o yung decay niya. Halos wala nang bumabalik. Ngayon, itataas natin. Ilagay natin sa maximum. Hey. Yan. Ibig sabihin, mahaba na yung time nung decay na para matapos yung reverb. So, ilagay natin sa 12 o'clock muna. Hey. 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 Check. Check. Para sa akin, napakaganda nung decent yung tunog ng reverb na to kung gagamitin mo sa instrumento at sa boses. Hey. Dagdagan pa natin dito. Hey. Che. Che. Hey. Mic check. Sound check. Sound check. Hey. So, ayan yung ating whole one. Ngayon, kung yan, pwede mong pwede mo siyang i-mute. Halimbawa, tugtugan, tapos mag-spills ka, hindi ka naman kakanta. Pwede mong i-mute itong main na volume ng effects. Apektado nito lahat ng mga channels. So, lahat sila na may mga naka-assign na mga effects, mamimute silang lahat. So, tignan natin yung ating whole 2 naman. Baba mo natin to. So, sa whole 2, ganun din ang laman niya. Meron din siyang tone and decay. Tignan natin yung difference. Check. Lagyan natin sa 12 o'clock. Hey. Che. Hey. Ngayon, baba natin yung tone at yung decay. Check. 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 Hey. 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 Check. Check. Lagay natin yung ating tone. Hey. Check. Hey. Hey. Then yung decay. Che. Hey. Hey. So parang similar din yung nila. Yung whole 1 and whole 2. Mas malalim lang ng konti itong whole 2. Kung ikukumpara natin, taasan natin yung decay para mas marinig natin. Che. Hey. Che. So ganun pa rin. Pwede nating dagdagan to kung nahihinaan ka. Che. Pero kung sa boses, hindi naman dapat ganun kadami yung reverb na ilalagay mo sa boses. Kasi once na ma-overpower ng reverb yung voice mo, wala na. Hindi na siya maiintindihan. Malabo na rin yung tunog mo. Ngayon yung clarity ng boses, nawawala na. Kumbaga, nasasapawan na siya ng reverb. So, nagiging muddy yung tunog. Tapos, lumulubog siya sa mix. Hindi mo na rin siya maiintindihan. So, tamang amount lang dapat ng reverb yung gagamitin mo. Kaya lang may mga may mga vocalista rin na gusto nila na parang mataas yung reverb nila kasi pakiramdam nila nakakaganda talaga ng boses yun. So, hindi natin sila masisisi. Ang problema nga lang kapag sobrang taas na nung reverb natin, nag-i-introduce din niya ng feedback. Lalo kung malapit ka sa stage monitor, tumataas din yung chance na magpi-feedback yung mic mo. So, dapat tamang amount lang. Dun sa decent amount lang na maganda yung tunog mo sa house and sa monitor na hindi naman nagpi-feedback. So, ito magiging depende sa pag-set mo ng volume niya, depende sa system na ginagamit mo. Halimbawa, kung iba't ibang setup, iba't ibang monitors, iba't ibang house, so doon ka magbabase kung magkakaroon ka ba ng feedback o lulubog ba yung tunog mo or magiging muddy ba yung tunog mo. So, dito ka mag-a-adjust sa kanya. Malaking tulong din yung tone at yung decay para ma-set mo yung tamang tunog ng reverb na kailangan mo. Then, punta tayo sa ating sunod na effects, yung room. Etong room ay para lang itong ambience ng isang kwarto. Medyo mababa lang yung nito na reverb. Hey, yan, gaya niyan, para ka lang nasa kwarto na walang laman o parang medium na kwarto na walang masyadong laman. So, yung echo nung room na nagbabounce yung voice mo. Kasi walang nagdi-diffuse nung boses. So, ang nangyayari, tatalbog-talbog yung voice mo. Yun yung sinasabi nila na echo. Ngayon yung tone, dagdagan natin. Hey. Then yung decay. Hey. Hey. Yan. Hey. So, para ka lang nasa loob ng CR. Ganun lang ang niya, ganun lang ang effect niya nung ating
room reverb. Hindi siya ganun ka lawak yung tunog. Kumpara mo dun sa hall na mas malaki syempre. Yung hall 1 and hall 2 natin, mas malaking mga room yan. Tapos syempre mas malaking room, mas malaki yung chance na mas malawak yung kalat ng boses. So yun yung epekto nila. So next natin yung ating plate naman. Ito kadalasan ginagamit ko sa boses din kasi maganda rin yung effect ng ng plate para sa boses. May mga analog mixer ako na try dati. Magaganda yung mga plate reverb nila. So pakinggan natin yung plate reverb nitong ating L8. Check. Hey. Hey. Check. Hey. Ayusin natin yung tone. Check. Hey. Then yung decay. Hey. Check. Hey. Check. Yan, sa 59% or 58, maganda na yung bounce nung voice natin. Hey, che, hey, che. Todo natin. Hey. Mga 80%. Hey. Lagay lang natin sa mga 55. Che, hey. Hey, masyadong maikse. Lagyan natin mga 60 para may naiiwan na tail. Hey. Yo. Hey. Maganda rin yung plate nitong ating L8. Next naman natin yung ating delay. Check. Hey. Yan. Ito yung delay naman kadalasan ginagamit sa mga instrumento. Sa boses, hindi siya gaanon ginagamit kasi talagang echo lang itong delay. So, maganda sana kung reverb, combination niya ng delay, syempre, para yung tail, tsaka may balik yung boses mo. So, pakinggan natin yung delay nitong ating L8. Check. Hey. Yung time, yung kung gaano kabilis yung balik nung tunog o nung delay. Lagay natin sa gitna. Hey. Check. Ito mas matagal. Hey. Taas natin. Hey. Mas matagal yung balik syempre. Hey. Okay. Yung time, pwede nating teka, baba natin. Ito yung parang spring type. Hey. Lagyan natin ng konting feedback. Hey. Yan. Para siyang spring. Tapos dito parang yung mga slapback na reverb na delay. Hey. Yan, parang slap siya. Hey. Then yung feedback naman, syempre yung dami nung feedback na babalik. Hey. Yan, habang tinataasan natin tong feedback natin, mas maraming feedback yung bumabalik sa atin. Hey. Siguro ganito lang. Hey. Check. Hey. Yun. So, gamit na gamit yan kapag sa mga instrumento kadalasan, lalo sa gitara, yung delay na yan. Next natin, pang-instrumento rin to. Ito yung ating chorus. Mas maganda itong gamitin sa mga gitara. Kung may acoustic setup, pwede mong ilagay ito sa mga acoustic guitar. Kasi kadalasan naman pag mga full band, may mga sariling chorus naman yung mga yan. Yung mga board nila. So kadalasan kung may mga acoustic setup, pwede kang maglagay ng chorus para mas maganda yung tunog niya. Pakinggan natin. Check. Hey. Check. Hey. Meron siyang tone at yung rate. Check. Hey. Yung rate. Hey. Yan. Hindi mo masyadong maririnig yung epekto nito kapag sa boses. Pero kung sa instrumento, sa mga strings lalo, yung mga string na instruments gaya ng gitara, mas maganda rin lalo to sa mga acoustic guitar. Maririnig mo yung epekto nito. Hey. Check. Taasan natin. Hey.
Hey, check, check, check. Hey, hey, hey. Yan. Then next natin yung para sa boses. Ito maganda rin yung epekto nito kapag sa mga boses na. Ito yung vocal 1 and 2. Yung vocal 1 muna tayo. Check. Hey, check, check. Hey, hey. So itong ating vocal 1 and 2 ay parang reverb and combination ng konting delay. So meron tayo ditong time. Tignan natin yung time muna. Check. Yan. Narinig niyo yung tail nung reverb. Nung delay. Hey. Yan. Kung babagalan natin. Hey. Check. Yan, di ba? Check. Check. Then yung decay naman, syempre yung tagal nung balik sa atin nung reverb at nung delay. Check. Check. Hey. Check. Yan. Kung gaano kahaba mo gusto na magtagal yung reverb at yung delay, etong decay ang i-set mo. Check. Hey. Yan, sobrang lalim. Lalo pag dinagdagan natin yan dito. Check. Hey. Pero dapat iset mo lang sa tamang decay at time yung boses mo. Hey. Check. Hey. Hey. Check. Yan. Itong vocal 1, gusto ko siya kasi hindi siya nag-overpower sa boses. Hindi niya tinatabunan masyado yung tone ng voice mo. Hindi gaya dun sa whole 1 and 2. Pagka medyo na parami ka ng konti, wala na, hindi mo na maintindihan yung voice mo. Unlike dito sa vocal 1 and 2, na medyo kahit taasan mo yung decay mo, nandun pa rin yung clarity ng boses. Pero narinig mo yung reverb. Then, puntahan na natin yung kasunod, yung last natin na effect, yung ating vocal 2. Same lang siya, meron siyang time and decay. So, pakinggan natin. Check. Hey. Hey. Ito, mas malakas naman yung kanyang delay. Check. Hey. Check. Hey. Ito, dinig yung delay niya. Hey. Hey. Then yung decay. Hey. Check. Hey. Check. Hey. Check. Hey. Check. So, para naman siyang biniligtad. Sa vocal 1, mas lamang yung reverb niya, meron siyang slight na delay. Ngayon naman, doon naman sa vocal 2 naman, mas lamang yung delay niya, pero meron siyang kasamang mahinang reverb. So, depende na sa yan kung ano yung mas gusto mong gamitin doon sa dalawang klase ng para sa boses, yung vocal 1 or vocal 2. Pero ako ginagamit ko personally itong vocal 1. Mas gusto ko na medyo angat yung reverb. Meron na siyang konting delay para kung halimbawa sa mga dulo ng kanta, para may naiiwan lang siya na tail. So ayan yung test ng mga effects dito sa ating Zoom Live Track L8. Sana nakakuha kayo ng konting mga impormasyon at mga idea do sa tungkol sa mga effects na nandito nakasama ng ating L8. At kung nagustuhan mo yung video natin ngayong araw na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Val. Maraming salamat.